Lumabas si Albert para mamasyal mag-isa at walang kamalay-malay na naglakad papunta malapit sa plaza. Nang oras na yun ay medyo maaga pa. Isang malamig na hangin ang umihip at nakaramdam ng ginaw si Albert. Kahit gaano siya nilalamig, hindi niya ito maikukumpara sa hapdi ng kanyang puso. Hindi siya naging masama kay Cherry, maliban sa pagpapakasal na hindi niya tinupad. Biglang nagtaas ng kilay si Albert. Naalala niya ang pagkakaiba ng ugali ni Cherry at ni Lorraine. Biglang natigilan si Albert nang marinig niya ang pamilyar na boses. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang marinig ang pamilyar na tawa. Hindi ko ine-expect na sobrang nakakatawa ka. Kasunod ng boses na yon, sa wakas ay natagpuan niya ang may-ari ng boses sa harap ng shop ng milk tea. Nakasuot ito ng rosas na bestida na may sexing figura. Hinawi nito ang mahabang buhok. Ang boses at kilos ng babaeng ito ay kahawig na kay Lorraine. Hindi makapaniwala si Albert na nabubuhay ito. Lumapit siya sa babae at binigkas ang pangalang nananatili sa kanyang alaala. Lorraine. May tumatawag ba sa akin? Isang boses ang narinig ni Lorraine nang kunin niya ang ice cream at may pagdududa na lumingon siya sa paligid. Napahinto si Albert pagkatapos bigkasin ang pangalan nito. Napatulala siya nang makitang humarap sa kanya ang babaeng kamukhang-kamukha ni Lorraine. Miss Jones. Nagtago si Albert sa gilid at tumingin sa mga taong nasa harapan niya. Hindi niya akalain na makikita niya ang babaeng nakakulong sa kanyang kahapon at may isang matangkad na lalaki sa tabi nito. Parang kakaiba ang babaeng ito ngayon. Kahapon, ito ay isang mailap na businesswoman. At ngayon, ito ay isang napakasweet na babae. Walang ingat nitong naihulog ang milk tea sa kanyang damit. At nahihiyang nilabas ang dila. Napatingin si Albert sa babaeng nasa harapan niya. At walang kamalay-malay na kinurba ang kanyang mga labi. Napagtanto niyang hindi siya galit dito. At bahagya niyang nagustuhan ang kalaban niyang ito. Naglakad si Lorraine at ang lalaking kasama nito. Bakit nararamdaman ko na parang may sumusunod sa atin? Nahihiwaga ang sabi ni Lorraine. Lumingon siya sa likod pero wala naman siyang nakita. Walang ibang tao. Tsaka sino naman ang susunod sa atin? Lorraine, magsaya lang tayo. Tinapik ni Joshua Miller ang balikat ni Lorraine. Nagkibit balikat si Lorraine. Marahil ay dahil nagsumikap siyang makipagkompetensya sa Torres Group. Kaya nagdulot ito ng hallucination. Huwag kang gagalaw. Biglang lumapit si Joshua kay Lorraine. May chocolate na dumikit sa labi mo. Hayaan mo akong alisin ito. Napangiti si Lorraine nang marinig yun. At hinayaan niyang tulungan siya ni Joshua. Ito ay isang normal na aksyon. Ngunit si Albert ay nakaramdam ng panlulumo habang nanonood. Napalunok siya ng mariin at pinigilan ang pagnanais na sundan ang mga ito. Tumalikod siya at naglakad pabalik. Makalipas ang ilang oras, mas dumami ang tao sa plaza. Sa pagdaan ng ilang mga couples, biglang nakaramdam ng kalungkutan si Albert. Nanatiling seryoso ang mukha niya. Ngunit may iba siyang nararamdaman. Bigla niyang naisip na nakalimutan niya si Cherry nitong mga nakaraang araw. Nagpasya siyang bumili ng isang bungkos na mga bulaklak para kay Cherry. Pagkatapos magplano, pumunta muna si Albert sa kumpanya para asikasuhin ang mga pangyayari ngayon at umuwi ng maaga. Gusto niyang sorpresahin si Cherry. Maingat siyang gumalaw. Pero pagdating sa bahay, nagulat siya kay Cherry. Sa mga oras na ito, suot pa rin ni Cherry ang panjama na suot nito kahapon habang nakadungaw sa pintuan ng bahay.
Hinihintay niya ba akong umuwi? Nahulaan ni Albert na nagsisisi si Cherry pagkaalis niya. Siguradong nag-aalala ito sa kanya. Pero hindi ito naglakas loob na tumawag. Kaya naghintay ito sa pinto. Medyo nadala si Albert. Pagkatapos ay naglakad siya patungo kay Cherry na may hawak na bulaklak. Gumastos ako ng malaking halaga sa pagkuha sa'yo. Kaya dapat kang mag-isip ng kapaki-pakinabang na trick upang matulungan akong maibalik ang gusto ko. Noong oras na yun, sinadya ni Cherry na hinaan ang kanyang boses. Inakala niyang hindi na uuwi si Albert ng sandaling ito. Nang makalapit si Albert, ay napansin niyang may kausap si Cherry sa telepono. Nang makitang tila inis na inis ito, sumandal siya sa pader para mag-usisa. Cherry, huwag kang mag-alala. Ipaalam mo muna sa akin ang mga kagustuhan at kinaroroonan ni Mr. Torres at tutulungan kitang harapin ito. Isang matamis at mapanlinlang na boses ang nagmula sa kabilang dulo ng telepono. Kumunot ang noo ni Albert. Inisip niya kung paano nagkaroon ng ganoong kaibigan si Cherry. Noong una, nag-aalala siya na baka nagsisinungaling si Cherry. Ngunit ang sumunod na pag-uusap sa pagitan ng mga ito ay agad na ikinagalit ni Albert. Kung gagawin mo ang sinabi ko, tiyak na makukuha mo siya. Kapag nangyari yun, magiging iyo na ang kanyang ari-arian at kumpanya. Pinag-usapan ng dalawang babae na makuha ang lahat ng ari-arian ni Albert. Ganon din ang kumpanya. Tumawa ng malakas si Cherry. Cherry, ito ba ang dahilan kung bakit gusto mo akong pakasalan? Naisip ni Albert sa kanyang sarili. Nalungkot si Albert. Tahimik siyang tumayo at itinapon ang bulaklak sa basurahan. Ibinaba ni Cherry ang telepono nang may ngiti sa labi. Tila nakikita niya ang kanyang sarili na nakasuot ng damit pangkasal at nagpakasal sa isang mayamang pamilya na may bahay na puno ng gintong alahas. Pagbalik niya sa loob ng bahay, naabutan niyang nakaupo si Albert sa sopa. Nakahawak ito sa ulo at mukhang hindi komportable. Nang maisip ang sinabi ng babae sa telepono, naramdaman ni Cherry na nakakuha siya ng pagkakataon. Albert, buti naman at bumalik ka na. Hindi kita dapat ginalit sa pagsasabi na sinugod ako ni Kobe. I'm sorry, patawarin mo ko. Mapagpanggap na sabi ni Cherry. Walang ganang sumagot si Albert at itinulak si Cherry. At pagkatapos ay pumasok na siya sa kwarto. Gusto sanang magreklamo ni Cherry. Ngunit nag-alala siya na baka magalit si Albert. Nang pumasok si Albert sa kwarto, naisip niya ang nangyari kanina. Hindi pa ba sapat ang mga bagay na ibinigay niya kay Cherry? Bakit sobra ang pakikialam ni Cherry sa pera? Nakipagsabwatan pa ito sa iba para sa planong agawin ang kanyang ari-arian. Ang pakiramdam na ito na pinagtaksilan ng kanyang kalaguyo ay nagpakomplikado kay Albert. Muli niyang naisip si Lorraine. Noong kasama pa niya ito, wala itong binabanggit na pera o humingi ng anumang gastos. Ang bahagyang pagsisisi ay bumalot sa kanya. Albert, pinaghanda kita ng hapunan. Sinadya ni Cherry na magsuot ng napaka-seductive na damit. Cherry, isa rin ba ito sa mga plano mo? Naisip ni Albert. Sumulyap si Albert dito at umiling. At sinabing ayaw niyang kumain. Pagkatapos ay tahimik niyang itinulak si Cherry. Tinakpan niya ang kanyang ulo at natulog. Natigilan si Cherry sa naging reaksyon nito. Hindi niya inaasahan na ganoon na lang ang kawalang interest ni Albert sa kanya. Sinadya niyang lumapit dito pagkatapos niyang magbihis ng espesyal. Pagtingin niya kay Albert na natutulog na, nagngalit ang kanyang mga ngipin at napaisip. Huwag mo akong sisihin sa pagiging ganito.
kung ginagawa mo din ito sa akin. Cherry, hindi ka ba talaga titigil? Biglang nagmulat ang nakapikit na mga mata ni Albert. Nagbihi si Cherry at lumabas dala ang kanyang telepono. Marahil ay nakikipagsabwatan ito sa iba kung paano kukunin ang kanyang mga ari-arian. Buong gabing walang tulog si Albert at maaga siyang nagising. Nakaramdam siya ng panlulumo at inisip na kailangan niyang magtrabaho upang mamanhid ang sarili. Matapos makarating sa kumpanya para sa ilang paghahanda, nagmaneho si Albert patungo sa collective auction. Sa pagkakataong ito, nagustuhan niya ang isang proyekto na nakikinabang sa mga tao. Inisip niyang maaari siyang manalo ng pera at reputasyon ng magkasabay. Kumpiyansa si Albert na kaya niyang panalunan ang proyekto sa isang iglap. Masigla siyang pumunta sa auction. At sa hindi inaasahang pagkakataon, ay nadiskubre niya na isa si Miss Jones sa mga nakikipagkumpetensya sa kanya. Napansin ni Lorraine na may nakatitig sa kanya, kaya ngumiti siya ng pagkatamis-tamis. Mr. Torres, handa ka na bang makipagkumpetensya? Nanatiling tahimik si Albert. Naisip niya na ipapakita niya sa babaeng ito ang proyektong mapapanalunan niya maya-maya. Albert, wait and see na lang. Napatingin si Lorraine kay Albert na sobrang confident sa tabi niya at misteryosong ngumiti. Muling sumilay ang ganitong ekspresyon sa mukha niya na parang kontrolado niya ang lahat. Ang resulta ng auction ay nakapagpamangha kay Albert. Ang proyekto ay muling nakuha ng babae. Nag-alok na siya ng pinakamataas na presyo. Pero bakit ang babaeng ito pa rin ang pinili ng kumpanya? Mr. Torres, salamat sa bidding. Kinuha ni Lorraine ang kontratang pinirmahan niya at itinaas ang kilay. At ninitian si Albert on the spot nang makaalis ang lahat. Anong scheme ang ginamit mo para nakawin ang proyekto ko? Makalipas ang 2 round, hindi na minaliit ni Albert ang babaeng nasa harapan niya. Nahuli siya noong nakaraang pagkakataon. Ngunit sa pagkakataong ito ay ganap na siyang handa. Paano siyang natalo ng babaeng ito? Napakunot noon si Albert at tinitigan ang babae. Nang makita ni Lorraine na nakatingin sa kanya si Albert, natawa siya ng bahagya. Ni hindi man lang ito nag-abalang tingnan siya noon. Pero ngayon, kailangan siya nitong pag-aralan. Naisip ni Lorraine na, Albert, kung handa kang maglaan ng oras para makilala ako, malalaman mo na ang talino ko sa negosyo ay hindi bababa sa'yo. Kung binigyan mo lang sana ako ng halaga noon, I will never go against you. Sa pag-iisip ng pag-aabandona sa kanya ni Albert bilang may bahay, pati na rin ang pagpatay sa kanilang anak, iniiwas ni Lorraine ang kanyang sarili mula sa kalungkutan. Hindi ka ba nagtataka kung bakit mas pinili nila ang isang taong mas mababa ang presyo kaysa sayo? Makinig ka. Ito ang dahilan. Inilabas ni Lorraine ang isang opisyal na dokumento mula sa kanyang bag at iniabot sa galit na lalaki. Kinuha ni Albert ang dokumento. Biglang tumulo ang malamig na pawis mula sa tuktok ng kanyang ulo. Binuklat niya ang bawat pahina at binasa ang bawat detalye. Ito ba ang iyong pamamaraan? Ibinato ni Albert ang dokumento kay Lorraine at sumigaw. Umiwas si Lorraine at hinayaang mahulog ang dokumento sa sahig. Nilipad ito ng hangin at nag-iwan ito ng pananaw sa kalagayang pinansyal ni Albert. Thank you guys for listening and watching.